Mga ka-diskarte chicks, na may nabasa akong comment na sigurado napaisip din ng iba sa inyo. Sabi niya, will you make a vlog why women love having multiple partners? Shoutout sa iyo ka-diskarte chicks ha, salamat sa suggestion mo. Pero bago tayo magsimula, linawin muna natin ang isang mahalagang bagay. Hindi lahat ng babae ay ganito at hindi rin ito ugaling babae lang. May mga lalaki ring nagkakaroon ng maraming partners. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi para manghusga, kundi para maintindihan ang psychology sa likod ng ganitong behavior. Kasi alam nyo, kapag hindi natin naiintindihan ang dahilan, madali tayong humusga. Pero kapag naiintindihan natin ang psychology, mas nagiging malinaw kung bakit magkakaiba ang tao pagdating sa pag-ibig, relasyon at sexual choices. Kaya kung gusto mong maintindihan ang topic na ito ng walang bias at walang paninira, samahan mo ako hanggang dulo. Baka may matutunan kang hindi mo pa naririnig dati. Pero bago po yan, i-comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko naman po kung hanggang saan ang abot na ating diskarteng usapan. At syempre huwag mo kalimutang i-like at subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga psychology, health myths, at love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Number 1, hindi pare-pareho ang sexual desire ng mga tao. Isa ito sa pinakamalaking misconception. Maraming naniniwala na pare-pareho lang ang gusto ng lahat. Hindi po. May mga taong naturally mataas ang interest sa sexual experiences. May iba namang mababa at pareho itong normal sa psychology. May personality trait na tinatawag na sensation seeking. Ito ang mga taong mas mahilig sa bagong experiences, adventure, excitement, novelty, hindi lahat sa paglalakbay, hindi lang sa pagkain kundi minsan pati sa relationship. Kaya may mga taong mabilis mabore kapag paulit-ulit ang experience. Hindi ibig sabihin masama silang tao. Hindi rin ibig sabihin wala silang moral. Magkaiba lang talaga ang personality ng bawat isa. So number 2, validation ang hinahanap, hindi relasyon. Ito ang mas malalim. May mga taong lumaki na kulang sa validation. Hindi sila madalas purihin, hindi sila pinaparamdam na sapat sila. Kaya paglaki kapag may nagkakagusto, parang may temporary boost sa self-esteem. Pakiramdam nila may value pala ako. Ang problema, panandalian lang ang feeling na yon. Kapag nawala, hahanapin ulit sa ibang tao. Hindi dahil masama silang tao, kundi dahil may emotional void na sinusubukan nilang punan. So number 3, may mga taong hindi pa handa sa commitment. Hindi lahat ng gustong magkaroon ng maraming dating experiences ay takot magmahal. May ilan, gusto lang muna nilang kilalanin ang sarili nila. May ilan namang umiiwas sa commitment dahil sa takot masaktan. Sa psychology may tinatawag na avoidant attachment. Kapag nasaktan ng matindi dati, may tendency ang iba na umiwas sa malalim na emotional attachment. Mas komportable sila kapag walang seryosong commitment. So number 4, hindi lang babae ang ganito. Ito ang gusto kong tandaan ninyo. Kapag lalaki ang maraming naging partner, minsan pinapalakpakan pa. Kapag babae, mabilis husgahan. Pero kung psychology ang pag-uusapan, parehong pwedeng mangyari sa kahit anong kasarian. Ang behavior ay hindi otomatikong nakabase sa pagiging lalaki o babae. Maraming factors ang nakakaapekto rito. Personality, environment, experiences, values at mga naging desisyon sa buhay. So number 5, ang pinakamahalaga ay kung paano sila tinatrato ang mga taong nasa relasyon nila. Hindi lang bilang ng naging partner ang sukatan ng karakter. Mas mahalagang tanong, marunong ba siyang maging tapat? Marunong bang rumispeto? Marunong bang magsabi ng totoo? Marunong bang managot? Kasi may taong iisa lang ang naging partner
pero paulit-ulit namang nanloloko. Mayroon ding maraming naging relationships noon. Pero nang dumating ang tamang tao, naging faithful at responsable. Hindi simpleng numero ang basihan ng pagkatao. Mas mahalaga pa rin ang asal at integridad. Mga ka-Diskarte Chicks, ang goal ng video na ito ay hindi para husgahan ng sino man, kundi para maintindihan na ang human behavior ay mas komplikado kaysa sa nakikita natin sa ibabaw. Hindi lahat ng gumagawa ng parehong desisyon ay pare-pareho ang dahilan. At hindi lahat ng kwento ay alam natin. Ngayon naman, gusto kong marinig ang opinion ninyo. Sa tingin ninyo, ano ang pinakamalaking dahilan kung bakit may ilang tao ang mas naghahanap ng iba't ibang romantic o sexual experiences? Personality ba? Karanasan sa buhay? O may iba pa? Comment down below. Binabasa ko ang comments ninyo at baka ang susunod na video ay manggaling na naman sa isa sa mga tanong ninyo. So ayan mga ka-Diskarte Chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Wilbert San Gabriel ng Bicol, White Shadow from Cebu City, Dominador Pabro ng Nueva Ecija, Henry Dizon ng Tarlac, Erwis Villamayor ng Urdaneta, Jun Talakay from Dubai, Ver Legaspi, Manuel Dicar ng Palawan, at kay Igor Ivanov. Guys, maraming salamat po sa support at panonood mga ka-Diskarte Chicks. Dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganahan gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw. At para naman po sa mga hindi pa na-shoutout, gusto mo ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-Diskarte Chicks at sabi ko ng topic ang gusto mo pag-uusapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na lagi nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.